So, ito na nga yung part 2 ng ating birthday celebration vacation sa Zambales. And still, kasama pa rin natin ang ating buong pamilya at walang naiwan. Habang paalis nga kami nito sa resort, sa pinag-stayan namin nung una, nag-research na nga ako kung saan nga kami pwedeng pumunta na along the way lang pa Manila. And sakto naman, nung nagka-signal nga ako, napunta nga kami dito sa Fantasy Resort sa may Ipa, Zambales. Nakita ko nga na meron pa silang available on that day. Talaga namang tinawagan ko nga agad at nag-inquire na nga muna tayo bago natin siya puntahan. Habang hinahanap ko nga ito online, talaga namang required nga na talagang kailangan meron ngang restaurant dahil wala nga kaming dalang pagkain. At ayoko namang magluluto pa kami dahil nga gusto kong ma-enjoy yung bakasyon namin. Dahil pinaglaanan na nga namin to ng budget. Nag-inquire na nga ako over the phone kung magkano nga yung prices for 10 packs. At kung meron nga silang room available na nasa baba lang since di nga pwedeng hagdan ng lola dahil nahihirapan din yan maglakad at delikado kung makamamaya madulas siya kung wala siyang kasamang maglakad. Kaya naman talagang winok-in na nga namin at nagpa-reserve na nga kami. Since 2 p.m. pa nga ang check-in, nag-lunch muna nga kami sa kanilang restaurant. Nag-ikot pa nga kami para makita namin kung ano pa nga yung amenities available. Sa katabi nga lang nila, itong other resort nila ay ginagawa pero maganda na nga. Bukod sa mga room accommodation, meron din silang glamping. Bukod dun sa isang swimming pool na napakita namin nung una, may swimming pool nga rin dito sa glamping area at meron din ginagawang bar. Kaya nung umikot-ikot kami, nagsabi na agad yung tatay ko na babalik nga kami dito. Dahil kahit linggo nga ito, hindi nga crowded. So balik na nga tayo. Nung pumunta nga kami sa reservation or sa front office nila, nagpa-reserve na nga kami ng room. At ang maganda nga rito, pinakita mo nila sa amin yung room na pwede naming i-avail bago nga namin i-confirm. Wala kang ang ilalabas na pera and hindi nga rin sila nagpabayad ng deposit. Sa ibang mga hotel and resort kasi talaga naman kailangan nga may deposit para in case anong mangyari sa room, meron ngang deposit fee na doon na lang ibabawas. Pero ang maganda nga rito, upon checkout ka na pwedeng magbayad and pwede nga rin cash, online banking o kaya naman card payment. Kaya maganda nga rin to sa mga turista. And aside sa restaurant, meron din silang massage spa. At syempre, dapat hindi mawawala dahil meron nga rin silang coffee shop na masarap naman din ang kape panglaban. Nakita ko nga rin na meron silang place for convention para sa wedding o kaya mga birthday or anuman occasion. Since 2 p.m. na nga, nakapag-check-in na nga kami and ito nga yung room namin. Actually, itong room na in-avail namin is for 8 packs lang and then nag-add na nga lang kami ng 2 packs. Maganda nga rito, sobrang lamig and maganda nga rin ng CR. Kung tatanungin nyo nga kung magkano nga itong room na nakuha namin is nasa almost 15,000. Pero since my birthday, meron silang promo na 10% discount. Kaya ang binayaran na lang namin dito, more or less 13,000. May kasama na nga breakfast yon for 10 packs. At masasabi ko nga na worth it dahil maganda na nga yung amenities, pati nga rin ang dagat nila. And napakapino nga rin ng buhangin. Talagang ang kulay ng buhangin dito ay brown pero talaga namang pino at malinis nga at maganda nga ang dagat. Nandito nga kami sa cafe dahil nga nag-coffee nga muna kami pagkatapos nga namin kumain. At ang galing nga lang ng spot ng cafe nila dahil nga sa harap ng dagat at ang ganda nga ng view. And by the way, aside sa cafe, spa, convention, massage, meron nga rin silang bar na available dito sa kanilang resort. And bukod sa free breakfast, meron na nga ring libreng tsinelas, toothbrush, pati nga rin shower gel, at kung anong kailangan mo sa CR. Kaya masasabi ko na worth it din ang binayaran. And sa presyo naman sa kanilang restaurant, more likely nasa 200 to 400 nga lang per menu. And sobrang mura and worth it nga at masarap nga ang kanilang mga pagkain. Since May 24 ito, araw nga ng birthday ni Mabel, dito na nga rin kami nag-celebrate. Dahil nga walang available na cake, pero meron silang cheesecake, kaya na lang ay yung ginawa naming alternative. Na pinaka nakakatuwa ako dito sa hotel and resort neto dahil nga pet friendly sila at talaga namang naipasok namin si Boba. After nga namin magkape, nagpahinga nga muna ang lahat pero nga kami ni Mama talaga namang mag-swimming nga pero ito si Mabel at Ella nag-photoshoot nga lang ang ginawa. Nung nag-swimming nga kami talaga namang pa-sunset na nga ito. Kaya naman masasabi kong highly recommended nga kung gusto mo nga magdagat dahil kami dito na taga Marikina, sawang-sawa na nga kami sa Batangas.
Batangas. Kaya gusto na naman naming i-try dito nga sa North. And itong nanay ko, kala mo naman talaga napaka-hot mama naman niya. Pagtapos nga namin mag-swimming sa dagat, nagligo pa nga kami dito sa swimming pool at kaming dalawa nga lang at sa ulo nga namin. Pero sabi nga namin sa other family member na bukas hindi pwedeng hindi tayo mag-swimming lahat. Nakakatuwa nga si Miriam dito dahil nga inalalayan niya ang lola dahil nga mag-celebrate kami ng birthday ni Mabel at dito na nga kami mag-dinner sa restaurant. At nakakatuwa nga dahil hindi nga lang si Mabel ang may birthday on that night. Kinantahan na nga lang namin at si Mabel nga pala ay ang bunsong babae namin at talagang matagal siyang naging bunso bago nasundan ni 30. Halos 10 taon ang kanilang pagitan. Happy birthday nga sa aming bunso na napakaganda, napaka-effortless ng beauty, pero napaka-iyakin. At share ko lang na simula nagkatrabaho nga lahat ng mga kapatid ko, pwera nga lang kay 30, parang every time na may birthday or occasion, talagang required na may regalo. Parang ayun na yung moment, talagang naaalala namin ang bawat isa. At tuwa nga si Lola at talaga namang nag-prepare nga ng regalo para kay Mabel. At talaga namang nagbigay pa nga ng 1K. And ako nga rin, ang regalo ko na nga lang din kay Mabel, cash na nga lang dahil nga ayun ang kailangan niya. Dahil malaki-laki nga ang budget na talaga namang inubos namin dito sa Imba Zambales para sa 10 tao. Ang sabi ko nga kay Mabel, wag niya nang buksan at bilangin. Pero parang na-surprise siya, pero magkano lang naman dyan. So, ang pagririgalo sa amin or sa bawat isa ay wala sa halaga. Ang mahalaga rito ay naalala nga namin na may birthday o mahalaga nga ang araw na iyon. Kaya naman happy birthday mahal kong kapatid. And after nga namin kumain, nagpahinga nga lang kami konti dahil nga sabi ko maganda kung magbabar nga kami at para ma-experience din namin. Kami nga lang muna, si Mabel, si Ella, ako, si Mama, and then si Maui, and then si Papa humabol na nga lang dahil nagpoops pa nga yan. Wala pa nga masyadong tao pero alas 9 na yan ng gabi. Minessage ko na nga dyan si Jubel na kesyo hindi nga siya nagiinom, kailangan umakit din siya dahil nga banding namin ito. Nakakatuwa nga lang na sama-sama nga kami na ginagawa ito. At syempre, hindi mawawala at napakanta pa nga ang first song. Pero hindi nga makakantay dahil sobrang ang busog ako. Pero at least naahon nga. At meron akong pamilya na very supportive nga sa akin kahit hindi naman magaling. Thank. Tawang-tawa na nga kami dito kay Mabel dahil nga itong bar ay may pa-birthday shot. Kung sa totoo lang, ito nga si Jubel at si Mabel talaga namang hindi nga yan nagiinom. Kaya kaming mga kapatid niya or itong mga ate niya nga ay napaka-supportive at talaga namang napagtitripan pa nga namin. Dahil bigla ngang napa-blowjob ang ate mo, Mabel. Tinuturuan ko na nga siya dyan kung paano niya nga iinumin at bigla pang masusunog itong istro niya. Hindi niya na nga naubos yung shot kasi tilang masusuka na nga ang first one. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi nga sanay mag-inom yan. Bang pinapanood ko nga at gumagawa nga ako ng video, talaga namang tawang-tawa pa rin ako hanggang ngayon. Alas 11 na nga to ng gabi at ang naiwan na nga lang dito ay 4 kami, kundi si Papa, si Mama, si Maui at ako. At itong ang nanay ko ay napasayaw pa nga at akala mo nga ay lokal na lokal, nakisayaw pa nga dito sa mga taga Zambales. Dahil nga sa bar na to, hindi lang mga guests ang pwede nga mag-bar, pwede ring mag-bar yung mga outsiders. Kaya naman nung tumunog na nga yung mga hawak mo ang Beat, Fame, Breathless, talaga namang napatayo ang nanay ko at nakisayaw na nga. Imawi na nga ang nag-video nito dahil napaka-supportive talaga naman ng asawa ko. Alas 12 na nga kami nakabalik ng kwarto at ito nga si Boba talaga namang tulog na tulog nga sa kama at katabi niya pa nga ang tatay niya dahil nga lasing na rin nito. 5 na nga sila dyan dahil nga magbe-breakfast na nga kami. So ang free breakfast na available ay puro nga silog at meron silang only coffee na available and only soup. At alas 8 na nga kami natapos na mag-breakfast nito and after that sabi ko nga magbihis na nga ng pang-swimming at talaga namang naligo na nga kami. Ang sabi ko nga sa inyo, sobrang linaw nga ng tubig at talaga namang panatag nga ang lupa. I mean yung mga buhangin dahil hindi nga sila magalaw. At pwede mo ngang pabayaan dito yung anak mo kung gusto nga nilang mag-swimming. Kaya namang masasabi ka na worth it sa price itong resort at hotel na ito. Kaya kung naghahanap ka ng resort na maganda at hindi nga crowded dito sa may Zambales, ay dito nga lang yung matatagpuan sa Fantasy Hotel and Resort sa may Iba. At hindi mo na nga kailangan mag-abala sa pagkain dahil meron na nga silang restaurant at talaga namang tunay na bakasyon ang mararamdaman mo rito at pwede mo nga rin isama ang inyong mga kaibigan, mga pamilya at masasabi ko nga ma-enjoy nyo. Natatawa pa nga ako kay Lola dahil nga magtatanghali na, mainit na nga ang buhangin kaya napabilis ang takbo. Akala mo talaga hindi mag-80 ang first one. So after nga namin magdagat, talaga namang nag-swimming kami at kompleto na nga kami nito dahil kasama na nga namin
namin si Jubel dahil sa totoo lang, si Jubel talaga hindi yan masyadong naliligo sa dagat, kaya naman dito sa swimming pool napaligo nga. And aside from that, talaga namang nagpa-games pa nga ako na kung sino ang unang makakalangoy papunta sa akin from the dulo of the swimming pool, may libre ngang kape. Ano ba yan? Napapa-English ako. At check out na nga kami nito na saktong alas 12. At talaga namang bago nga kami umalis, kailangan nga muna namin kumain ng lunch dahil dire-diretso na nga yung biyahe namin pa uwi. At talaga namang masasabi kong 100% talaga namang masarap ang pagkain nila. Di ko alam kung bago pa tong resort pero well-maintained at talaga namang mababait nga ang mga staff. Kaya naman masasabi ko nga babalik talaga kami dito. Bago nga kami umalis, talaga namang nagpictorial pa nga ang pamilya. Dahil sabi niya nga pagod siya at masakit nga ang paa pag naglakad. Yung pala sobrang kabusugan, talaga namang nakatulog nga siya rito sa upuan. Kawawa naman. Dahil ang dami niya talagang nakain. So pauwi na nga ang mga person. At hindi pa nga natatapos ang food trip dahil nga pag uwi namin ng Manila, habang nasa biyahe nga kami, nag-research pa nga rin kung saan kami pwedeng mag-dinner. Para pag uwi namin ng aming mga bahay, talagang matutulog at magpapahinga na lang dahil nga maaga ang pasok ng aking mga kapatid. Punta pa nga kami dito sa may Tandang Sora. At dito na nga lang din kami kumain sa Time and Again. And dito sa restaurant, pet friendly nga din pero pwede mo nga ilagay yung aso mo sa labas pag naka-pampers. Kaya habang kumakain kami, si Boba ay nasa labas nga lang at tinali nga muna namin para naman ma-enjoy namin yung aming dinner. At ito nga ang asawa ko, pagod na nga yan at antok na nga yan dahil siya nga lang talaga ang nag-drive sa amin. Dahil kapag ako ang nag-drive, talaga namang lahat sila ay hindi nga makakatulog. Pagtapos nga namin kumain dito, tumuwi na nga kami at nagsimula na nga kaming magbilangan. Kung hindi nyo ginagawa tong magkakapatid, talaga namang masabi ko nga hindi kayo solid. Charot. So, ayun lang for today's video. Bye!